Sa loob ng Feng State Palace, nagulat ang mga tao nang malaman nilang ang protective suit na mismong ginawa ng Great Elder para kay Wang Sheng ay tinamaan at nasira. Dahil dito, napagtanto nilang may spy ng Song Kingdom sa loob ng kanilang hanay. Kaya dahil dito, galit na galit ang pinuno ng Feng family. Lumuhad ang isang lalaki habang seryosong sinabi na napakadelikado ng mga sugat ni Wang Sheng at kung hindi ito nakapaghanda ay tiyak na mamamatay siya. Ipinaliwanag din nila na kailangang maayos agad ang issue upang hindi masira ang relasyon ni Wang Sheng sa Feng Nation, at dahil kagagawa nito ng mga iskolar ng Song Kingdom, dapat din silang managot sa naging pangyayari. Sa hindi nakakaalam, hindi nila nilagay sa manhwa kung papaano nila ibinigay yung protective suit kay Wang Sheng parang off-screen, ngunit sa novel, unti-unting napansin ng mga mataas na elder kung gaano kahalaga si Wang Sheng. Dahil dito, lihim siyang sinuportahan ng ilang mataas na tao sa loob ng palas, lalo na ng Great Elder side. Nag-aalalang sinabi ng Crown Prince ng Feng Nation na kailangang pakalmain agad si Wang Sheng, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ang may kasalanan at ipadala ang ulo nito kay Wang Sheng bilang paliwanag, inutusan niya din sila, gumawa ulit ang craftsman ng protective suit para sa ating bida. Nangako rin silang agad magpapadala ng bagong kagamitan at karagdagang kabayaran. Bukod dito, plano rin nilang makipag-ugnayan sa ibang bansa upang pagtulungan ang Song Nation dahil hindi maaaring basta lamang palampasin ang nangyari. Bumalik ang eksena sa ating bida, pagkagising niya, nalaman niyang dumating na ang envoy ng Feng Nation. Naiinis pa siyang maagang inistorbo ng mga ito, ngunit paglabas niya ay bumungad agad sa kanya ang dalawang magandang babae na magalang na bumati sa kanilang master, dahil dito, nagdugo na lamang ang ilong ng ating bida. Habang naiilang si Wang Sheng sa paglapit ng dalawang babae, napaisip siya kung ito ba talaga ang paraan ng Feng Nation para bumawi at humingi ng tawad sa nangyari sa kanya. Sa hindi nakakaalam, nagalit si Wang Sheng sa mga tao ng Feng Nation dahil maraming beses siyang ginamit at isinangkot sa political schemes ng malalaking pamilya sa Yuanlong. Kasabay nun, sinabi ng tauhan ng Feng Nation kay Wang Sheng na kung hindi dahil sa kanya, malalagay sa panganib ang ilang mahalagang opisyal ng Feng Nation. Bilang pasasalamat, nagpadala ang Crown Prince ng espesyal na regalo na personal pang pinili ng kanyang master, at nakiusap silang huwag itong tanggihan. Habang pinapanood ang nangyayari, pabirong sinabi ni Tatang na tiyak na tatanggapin ni Wang Sheng ang dalawang magagandang babae. Ngunit sinabi naman ni Ling Yun na malabong mangyari yun dahil para kay Wang Sheng, hindi pa rin maihahambing ang mga ito kay Song Yan. Napaisip si Wang Sheng na pinag-isipan talaga ng mga ito ang regalo para sa kanya dahil pinili nila ang mga babaeng medyo kahawig ng ugali ni Song Yan. Ngunit bigla siyang nagulat nang may pamilyar na taong dumating at nagsabing mukhang mali ang tiyempo ng kanyang pagdating. Doon dumating na si Ella, at saglit silang nagkatitigan sa isa't isa. Nagtanong si Wang Sheng kay Ella kung kailan sila aalis, at agad naman itong sumagot na kinabukasan na sila bibiyahe. Kinagabihan, habang nag-iisip si Wang Sheng, naalala niya si Ella na biglang ipinagbawal at pinaghihigpitan sa kanyang mga kilos. Naisip din niyang kahit siya ang namuno sa paghahanap ng God Pill, malaki ang posibilidad na patayin din si Ella pagkatapos nilang makuha yun. Dahil dito, napabuntong hininga ang ating bida dahil hindi nga raw magiging madali sa kanya ang lahat. Maya-maya, nagtipo na ang grupo nila Ella para sa paglalakbay, ipinaliwanag ni Wang Sheng ang kanyang mga patakaran at sinigurong naiintindihan ito ng lahat bago sila umalis. Napaisip ang ating bida matapos maalala si Ling Yun, naisip ni Wang Sheng na baka muli na naman siyang madamay sa panibagong problema habang dala ang 9-character mantra at Tao Te Ching, kaya umaasa siyang magiging maayos ang kanilang paglalakbay. Sa hindi nakakaalam ang Tao Te Ching ay ang dating Modern Special Forces, at marami siyang kaalaman mula sa Earth. At yung 9-character mantra na ginagamit ni Wang Sheng sa Yuanlong ay hindi niya natutunan sa Cultivation World mismo, galing din yun sa knowledge niya mula sa Earth bago siya na-transport sa mundong ito, basta yung lumilitaw na teknik galing lahat sa Earth lalo na sa kanyang Han Yuan Soul parang konektado siya dito. Mayabang naman na ipinahayag ni Faiho na walang mas nakakaintindi sa batas ng ating bida kaysa sa kanya. Ipinakita niya ang sobrang kumpiyansa sa sarili at parang ipinaparamdam niya sa lahat na siya ang pinakasanay mabuhay sa mapanganib na lugar. Ipinakilala pa niya ang sarili habang tila hinahamon si Wang Sheng kung marunong ba itong sumabay sa kanyang paraan ng paglalakbay at survival. Wala naman pakialam ang ating bida, kaya niyaya na niyang umalis ang lahat. Makalipas ang ilang sandali,
Habang naglalakad sila, patuloy lang si Wang Sheng sa pagpapaliwanag tungkol sa Thousand Jedi, at masaya din silang nag-uusap ni Faiho, hanggang inabot sila ng gabi. Habang tahimik na nakatayo si Faiho, napaisip siya tungkol kay Wang Sheng at kay Ella, napansin niyang tila negosyo lamang ang relasyon ng dalawa at walang malalim na koneksyon sa pagitan nila. Ngunit kahit ganoon, nakaramdam pa rin siya ng pag-aalala dahil alam niyang kapag nasangkot siya sa babaeng yun, maaaring mapahamak siya ng husto. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang siyang pinatulog ng ating bida. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Ella at tahimik na kinausap. Habang nakaupo si Ella sa tabi ng apoy, halatang pagod at nasugatan ito dahil sa mahigpit na pagtrato ng sariling pamilya sa kanya. Nang makita yun ni Wang Sheng, sinabi niyang tila sobra ang hirap na ipinaparanas ng pamilya nito sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng maayos, bigla niyang napansin na wala ng malay si Faiho sa lupa. Dahil dito, agad siyang namangha at hindi makapaniwala kung paano yun nagawa ni Wang Sheng nang hindi man lang niya namalayan. Ngunit nanatiling kalmado si Wang Sheng at sinabi na nasa Thousand Jedi sila, isang lugar kung saan pwedeng mamatay ang tao anumang oras. Para sa kanya, normal lamang ang ganitong panganib at kaya niyang pumatay ng daan-daang tao roon kung gugustuhin niya. Sinabi ni Ella na tama ang naging desisyon niyang piliin si Wang Sheng dahil nakita niyang iba ito kumpara sa ibang tao. Ngunit agad na sumagot si Wang Sheng na hindi siya mabuting tao at kung hindi lamang dahil kinausap siya ni Xiao Dong noon, hindi niya sana papansinin ang pakiusap nito. Dagdag pa niya, sapat na para sa kanya ang halaga at benepisyo ng negosyong inaalok ni Ella kaya siya tumutulong. Tahimik namang ngumiti si Ella at inaming naiintindihan niya yon. Sinabi niyang naging sakim siya noon at hindi niya agad naisip ng mabuti ang sitwasyon, nang tuluyan niyang maintindihan ang lahat, huli na ang lahat para baguhin pa yon. Pagkatapos nito, dahan-daang inamin ni Ella ang tunay niyang kalagayan sa pamilya. Sinabi niyang hindi naman talaga siya tunay na adopted daughter ni Bao Qing Yutang, isa lamang siyang taong pwedeng itapon anumang oras kapag nawala ng halaga, kaya buong buhay niyang pinilit patunayan ang sarili dahil alam niyang kapag hindi siya naging kapaki-pakinabang, agad siyang pababayaan ng pamilya. Tahimik lamang na nakinig si Wang Sheng bago kalmadong sabihin na normal lamang yun sa malalaking pamilya at negosyo, kahit pa magkakapamilya, kapag pera at kapangyarihan na ang usapan, handang gawin ng mga tao ang kahit ano basta may pakinabang sila. Ngunit para sa kanya, kahit paano ay may tuturing pa ring patas ang pagtrato sa kanya dahil tinatrato pa rin siya na parang bahagi ng pamilya kaysa isang ordinaryong kasangkapan lamang. Natuwa si Ella sa sinabi ni Wang Sheng dahil nakita niyang hindi ito mayabang kahit kakaiba ang teknik na ginamit nito. Nang tanungin niya kung anong pamamaraan ang ginamit para mabawasan ang lason sa kanyang katawan, pabirong sumagot si Wang Sheng na parang puti man o itim na pusa, basta nakakakahuli ng daga ay mabuting pusa pa rin, ibig sabihin, hindi mahalaga kung anong teknik ang gamitin basta epektibo ito sa mga kalaban. Nagtanong din ang bida kay Ella tungkol sa mga taong nakahandusay sa paligid nila, at gusto niyang malaman kung ano ang balak gawin ni Ella sa mga taong yun. Dahil dito, napaisip si Ella at tinanong naman niya kung posible bang makalabas ng buhay ang mga taong nagbabantay sa kanya kapag namatay ang grupong yun. Ipinaalala ni Wang Sheng na wala ng lakas at cultivation si Ella, kung mawawala siya sa proteksyon ng Bao Qing Yutang, mas bibilis ang epekto ng God Pill sa kanyang katawan at maaari siyang mamatay agad. Dahil dito, napaisip si Ella at lalo niyang nakita na hindi simpleng tao si Wang Sheng dahil bukod sa lakas nito, marunong din itong mag-isip ng malalim tungkol sa sitwasyon nila. Kaya nanginginig na sumang-ayon si Ella kay Wang Sheng dahil unti-unti niyang naintindihan ang punto nito. Ipinaliwanag pa ng ating bida na kung gusto niyang kalabanin ang Bao Qing Yutang, maaari niyang ibenta sa iba ang paraan ng paggawa ng white sugar at refined salt. Kapag nangyari yun, siguradong mababaliw ang Bao Qing Yutang dahil mawawala ang kontrol nila sa napakahalagang negosyo. Pero sinabi rin ni Ella na kahit gawin nila yon, hindi pa rin sila pakakawala ng Bao Qing Yutang dahil hindi naman talaga tapat ang pakikitungo ng mga ito. Ngunit masaya lamang siyang tinignan ng ating bida. Nagtanong pa si Ella kung bakit hindi na lang nito ibenta sa ibang tao ang paraan ng paggawa ng white sugar at refined salt. Para kay Ella, magandang paraan yun para gantihan o pahinain ang Bao Qing Yutang. Pero kalmado namang sumagot si Wang Sheng. Sinabi niyang bilang isang negosyante, pinakamahalaga ang tiwala at kredibilidad. Nangako siya noon ng exclusive deal kaya kailangan niya itong tuparin. Para sa kanya, kung sisirain niya ang sariling salita para lang sa pansariling pakinabang,
wala nang magtitiwala at makikipagnegosyo sa kanya sa hinaharap. Dahil sa sagot na yun, lalo pang humanga si Ella kay Wang Sheng, nakita niyang hindi lang ito matalino kundi marunong ding tumupad sa pangako at may prinsipyo bilang negosyante. Naisip ng ating bida na kahit malinaw na balak patayin ng Baoqing Yutang si Ella, pinipili pa rin itong unahin ang kredibilidad at pagtupad sa usapan bilang negosyante, dahil dito, lalo niyang nakita na seryoso at mapagkakatiwalaan si Ella pagdating sa negosyo. Pagkatapos noon, sinabi ni Wang Sheng na huwag munang isipin ang malayong hinaharap dahil hindi pa nga sila nakakalagpas sa kasalukuyang problema. Muli niyang ibinalik ang usapan sa mga taong nakahandusay sa paligid nila at tinanong si Ella kung ano ang balak nitong gawin sa mga ito. Nagdesisyon naman si Ella na buhayin muna at panatilihin ang grupo dahil mahihirapan silang tuklasin ang mga guho kung wala ang mga ito. Para sa kanya, mas mabuting gamitin muna ang mga tao habang naghahanap pa sila ng paraan para makaalis sa kanilang mapanganib na sitwasyon. Kinaumagahan, masayang na naginip si Faiho nang biglang nagising ito, at nagtataka din ito kung anong araw ang nangyari sa kanya kagabi. Kaya napaisip si Faiho matapos siyang magising na masakit ang kanyang batok at hindi niya maintindihan kung bakit nakatulog siya kagabi. Habang tinatawanan siya ng mga kasama niya, lalo siyang nagtaka sa kakaibang nangyari sa kanya. Pero nang makita niyang maayos at ligtas naman ang lahat, nagsimula siyang mag-isip na baka naapektuhan lang siya ng martial will ng Thousand Jedi dahil bagong pasok siya dito. Napansin din niyang kakaiba ang pakiramdam ng katawan niya dahil imbes na manghina, pakiramdam niya ay mas presko at magaan ang katawan nito. Makalipas ang ilang sandali, dinala sila ni Wang Sheng kung saan naroon ang pintuan ng Water Vein Palace. Galit na nagtataka naman dito si Faiho dahil wala siyang makitang palatandaan kaya inakala niyang niloloko sila ni Wang Sheng. Sumigaw din ng isang hangal at pinagbantaan din siya nito. Nainis naman ang ating bida, kaya binalaan niya ang mga ito na huwag maging mayabang sa kanyang harapan, dahil sinunod niya lamang ang mapa na ibinigay nila sa kanya. At ipinaliwanag niya na nakatago sa ilalim ng lupa ang Water Veins Place. Sinabi rin niya na kapag gumamit ng body cultivation at malakas na tinapakan ng lupa, mararamdaman agad na may kakaiba sa ilalim nito, dahil dito nagkatinginan na lamang ang dalawang hangal sa isa't isa. Sinubukan naman ng isang kumag ang sinabi ni Wang Sheng, kaya dali-dali niyang ginamit ang kanyang body cultivation upang subukan ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang gumuho ang lupa dahil sa lakas ng kanyang ginawa. Napasabi pa ang lalaki na tila hindi pangkaraniwan ang lupang kanilang tinatapakan, at dahil sa kanyang pag-iisip, nawala siya sa kanyang sarili at hindi na nito alam ang kanyang gagawin. Kasabay nito, sinigawan ni Faiho ang kanyang kasama upang agad itong lumapit, ngunit huli na ang lahat ng tuluyan nang bumagsak ang lupa sa kanyang katawan. Dahil dito, napasigaw sa sakit ang lalaki hanggang tuluyan itong mamatay. Hindi naman makapaniwala si Faiho sa kanyang nakita. Kaya sa labis na pag-aalala nito sa kanyang kaibigan, dali-dali niyang inutusan ang lahat na iligtas ang kanyang kaibigan. Sumunod naman ang iba, kaya mabilis silang kumilos upang iligtas pa ito. Sinabi naman ni Wang Sheng na mabuhangin ang lupa sa lugar at may mga bitak na pinapasukan ng tubig sa ilalim nito, kaya kapag hinukay pa nila ang natabo ng lalaki ay lalo lamang itong malulubog at mamamatay. Naiinis si Faiho sa kanyang narinig at agad niyang hiningan ng paliwanag si Wang Sheng. Sarkastikong sinabi ng ating bida na noon pa man ay sinabi na niya ang tungkol sa kondisyon ng lugar. Ngunit hindi sila naniwala rito. Ipinaliwanag din niya na kung may mga taong dating nanirahan sa lugar na yun, malinaw na may sapat na pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nito, inilabas ni Faiho ang kanyang Hanyuan Soul na anyong kulay violet na lobo at galit na hinarap si Wang Sheng. Tinanong niya kung bakit hindi nito agad ipinaliwanag ng maayos ang sitwasyon. Naiinis na sumagot si Wang Sheng at sinabi na niya noon pa man ang tungkol sa panganib, ngunit sila mismo ang hindi nakinig. Dahil dito, nagsimulang maglabas ng malakas na aura si Wang Sheng habang diretsahang hinahamon si Faiho. Kasabay nun, pinalabas na ng ating bida ang kanyang Hanyuan Soul. Tumawa pa ang ating bida, at dali-dali na itong umatake. Napasabi si Faiho sa kanyang isip habang naghahanda siyang sabayan si Wang Sheng, dahil hindi niya inaasahan ang sobrang bilis ng galaw nito, ngunit determinado pa rin siyang makahabol at makipagsabayan sa laban. Nang malapit nang magtagpo ang dalawa, mabilis ding kumilos si Faiho upang sabayan si Wang Sheng, ngunit bago pa man sila tuluyang magbanggaan,
bigla na lamang inilihis ni Wang Sheng ang kanyang atake. Kaya labis na nagulat si Faiho nang mapansing hindi siya direktang hinarap ni Wang Sheng, sa halip na salubungin ang kanyang pag-atake. Ginamit ng ating bida ang kakaibang lakas ng kanyang Hanyuan Soul upang wasakin ang lupa habang nasa ere at mabilis na makapunta sa kanyang likuran. Dahil dito, napagtanto ni Faiho na hindi lamang lakas at bilis ang taglay ng kanyang kalaban, kundi pati na rin ang pambihirang paraan ng pakikipaglaban. Ngunit sa paglingon ni Faiho, napamura na lamang ito dahil mabilis na naman sumugod ang ating bida, kaya sa isang iglap, hindi na nakareact si Faiho sa galaw ni Wang Sheng kaya buong-buo niyang sinalo ang atake nito. Pagkatapos nito, sarkastikong sinabi ng ating bida sa lahat na hindi niya ipinagmamalaki ang sarili niya, ngunit para sa kanya, kahit pagsamahin pa ang lahat ng naroroon at palakasin ng 10 beses, hindi pa rin ito aabot sa kanyang pagkaunawa sa 1,000 Jedi. Sinabi pa niya na wala siyang obligasyon na magpaliwanag sa mga taong wala namang nauunawaan, dahil para sa kanya ay sayang lamang ito sa oras. Dinuro pa niya ang mga ito at pinagmumura dahil mahihinang nilalang lamang sila na walang bitaw. Dahil sa kanyang mapang mataas na pananalita, lalong nainis ang mga tao sa paligid at wala na lamang silang nasabi kundi ang manahimik. Pinaalala pa niya kay Faiho ang kanyang ikalawang tuntunin na hindi siya kailangang magpaliwanag sa kahit sino, para sa kanya. Kung wala naman silang maibibigay na kapalit o benepisyo, wala siyang dahilan upang ibahagi ang kanyang kaalaman. Dahil dito, lalong nagalit ang ating bida at tinawag niyang mga walang hiya ang mga ito. Agad naman niyang hinamon ang lahat at sinabing kung may isang handang isugal ang buhay nito upang patunayang hindi siya nanloloko, ipapaliwanag niya ang lahat pagkatapos nitong mamatay. Pumunta naman dito si Ella upang pigilan ang lumalalang gulo at pakalme ng ating bida. Sinabi niya na huwag na nitong patulan ang mga nangyayari dahil isa lamang itong kaguluhan na walang saysay. Kasunod nito, iminungkahi ni Ella na dahil nasa lugar na rin sila, mas mabuting maghanap na lamang silang lahat sa paligid upang mas mabilis nilang makita ang hinahanap nila. Pagkatapos ay kinausap niya si Wang Sheng at sinabi na kung handa itong tumulong, pagkalabas nila ay dodoblehin ni Bao Qing Yutang ang magiging kabayaran sa kanya bilang gantimpala sa pagtulong nila. Nagulat ang ating bida nang malaman niyang si Ella pala ang magdedesisyon para sa grupo, sabay tingin naman siya kay Faiho. Nainis naman si Faiho at sarkastiko niyang sinabi na dahil mamamatay rin naman daw si Ella, wala nang saysay ang magbayad pa ng malaking kapalit para rito, dagdag pa niya, ayos lang na maging pinuno muli si Ella bago ito tuluyang mamatay. Sinabi ng ating bida na kung siya ang nasa kalagayan nila, hindi na siya magsasayang ng oras sa paghahanap. Sa halip, huukayin na lamang niya ang buong Water Vein Palace upang agad nilang makita kung saan nakatago ang tunay na pintuan. Sinabi ni Wang Sheng na kung susundan nila ang direksyon ng mga Water Vein at ipagpapatuloy ang paghahanap, mas marami pa silang matutuklasang palatandaan tungkol sa lugar. Dahil dito, nagpasya siyang magtayo muna sila ng kampo malapit sa Water Vein habang ipinagpapatuloy ang kanilang pagsisiyasat. Makalipas ang ilang sandali, nagtayo sila ng tent sa lugar. Pagkatapos nito, dumating na si Taba sa gusali, at masaya nitong sinalubong si Ella, ngunit sa pagtakbo nito, bigla na lamang itong nadapa. Sa hindi nakakaalam, bigla na lamang lumitaw si Taba sa eksena, at ewan kung bakit lang lumitaw ang gusali, baka ipapakita ito sa mga ibang chapter, off-screen ulit. Nilapitan naman ni Ella si Taba at sinabihan niya ito na kung bakit nga raw hindi ito nag-iingat, dahilan kung bakit naiyak na lamang si Taba sa kanyang narinig sa kanyang amo. Wika ni Wang Sheng sa kanyang isip na masyadong mahina ang cultivation ng mga shopkeeper na kasama nila, dahil 4 sa 5 ay halos hindi na makagalaw, pakiramdam niya ay lalo lamang silang nagiging pabigat sa kanilang paglalakbay at paghahanap sa Water Vein Palace. Kasunod nun, sinabi ni Faiho kay Ella na mas mabuting manatili na lamang sa kampo ang mga mahihinang kasama nila at magpadala na lang ng ilang tao upang sumama sa paghanap, para sa kanya, magiging pabigat lamang ang mga ito kapag isinama pa sa kanilang misyon. Ngunit kahit nag-aalinlangan si Ella, agad din siyang pinilit ni Faiho na magdesisyon at pauwiin ang mga walang kakayahang tumulong. Sa isip naman ni Faiho, imposibleng makatulong ang mga mahihinang taong yun sa kanilang plano kaya wala raw saysay na isama pa ang mga ito. Pagkatapos nito, nagkatinginan si Wang Sheng at Ella sa isa't isa. Habang naghahanap sila sa Water Vein area, napansin ni Wang Sheng na may nasunog na bato kaya sinabi niya kay Faiho na sunog ang batong yun. Pagkarinig niya nito, natuwa si Faiho at agad niyang sinabi na bilisan pa nila ang paghahanap. Para kay Faiho,
Senyales yun na malapit na nilang makita ang hinahanap nilang lugar o ang lihim na pasukan. Nagtanong din si Wang Sheng kay Faiho kung bakit sigurado itong may nakatagong kayamanan o potion sa lugar na yun at kung ano ba talaga ang hinahanap nila. Sinabi din niya na kung may protection na formation sa lugar, dapat gamitin agad ng Formation Master ang kanyang kakayahan upang mahanap ang pagbabago sa formation at hindi masayang ang oras nila. Napabuntong hininga naman si Ella, at tila nagdalawang isip pa ito bago sabihin na kung gusto talaga nilang malaman ang totoo, may maipapaliwanag siya tungkol dito.